Dominant Protector. Credit to the author. 1101-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang nakatagong house pits ay isa sa mga bahay na handang ipasok sa makamundong mga gawain. Ang house pits ay walang anumang pagkakataon noon, ngunit ang house turner ang kanilang pinapasok. Bago nagtatrabaho si Uncle Carlos sa house turner, siya ang tagapangasiwa ng house pits. Nakipagrelasyon siya sa isa sa mga babaeng katulong, kaya pinalayas siya ng pinuno ng bahay. Sa huli, dala pa rin niya ang pangalan ng house pits, kaya nang marinig nila na siya ay nasa isang vegetative state, may utos na alamin ang katotohanan ng bagay na iyon. Bilang resulta, nagkaroon na ngayon ng dahilan ang nakatagong house pits para magsagawa ng opisyal na pagbisita sa house turner. Ito ay itinuturing na direktang pakikipag-ugnayan sa mga makamundong gawain. Hindi naintindihan ni Jimmy ang lahat ng mga termino ni Sean, ngunit nakuha niya ang mga salitang hudyat na gusto ng house pits ng pera mula sa sekular na mundo. Kahit na hindi nila direktang maisawsaw ang kanilang mga kamay sa mga gawain sa mundo, itinoon nila ang kanilang pagtuon sa house turner. Si Uncle Carlos naman, ginamit lang siyang dahilan. Sa ugali ng dalawang young master na ito, parang wala silang pakialam sa kalusugan ni Uncle Carlos. Kung hindi, hihilingin nilang bisitahin si Uncle Carlos sa sandaling pumasok sila sa villa. Nakahinga ng maluwag si Benny. Hanggat ang house pits ay hindi naghahanap upang magsimula ng problema, kung gayon madali itong pangasiwaan. Kung gusto ng house pits na hiramin si house turner upang makialam sa mga makamundong gawain, kung gayon si house turner ay walang problema. Young masters, ang house turner ay bumagsak ng malayo sa dati nitong kaluwalhatian dahil sa dalawang dahilan. Ang unang dahilan ay noong nabubuhay pa ang aking ama, nawala ang karamihan sa aming mga pondo dahil sa masamang pamumuhunan. Ang pangalawang dahilan ay ang house turner ay walang mga high-profile na manlalaban. Kaya kahit sa gitna ng noble houses, ang aming rango ay hindi kailanman mataas. Hindi man lang kami tinanggap bilang isa sa kanila, Yunyaw Ben. Ang sitwasyon ni Pai, ito ay ang maling kalkulasyon ni house turner. Hindi namin naisip na ang Pablo Industries ay susuportahan ng isang malakas na manlalaban. Ang sinasabi mo, alam ko na. Tumango si Sean, kung maaari kitang padalhan ng mga manlalaban upang pigilin ang kuta, gaano kabilis magbubukas muli ng negosyo. Young Master Pitts, wala akong masasabing makapagsasabi ng aking pasasalamat. Kung masusuportahan mo kami, itinutulak ko kami sa mas malaking yugto. Nangako si Benny, kapag nagnenegosyo ang noble houses, higit silang umaasa sa network at lakas. Okay, pag-usapan natin kung paano natin hatiin ang kita, naunawaan ni Sean kung ano ang kailangan ni Benny at hindi ito mahirap na kahilingan. Sumangayon na ang house pits na madalas magpadala ng malalakas na mandirigma para bisitahin si house turner. Opisyal, sasabihin nila na ito ay para imbestigahan ang pinsala ni Uncle Carlos at para protektahan ang mga kaibigan ni Uncle Carlos mula sa house turner. Young Master Pitts, paano mo gustong ayusin ito? Nagbago ang ekspresyon ni Benny. Ito ang kritikal na sandali sa mga negosasyon. 10%. Makakakuha ka ng 10%, nakakakuha kami ng 90%, malinaw na pahayag ni Sean. Ito. Nag-iba ang ekspresyon ni Uncle Ben. Mapait ang tingin nito, Young Master Pitts, hindi ba masyadong malupit iyon? 10% sa amin, house turner, hindi ba masyadong maliit iyon? Gayunpaman, hindi favorable ang kanilang sitwasyon, ngunit alam ni Benny na kailangan ng house pits si house turner hanggat kailangan nila ito. Kaya naman, naglakas loob si Benny na makipag-negotiate. Benny, kailangan mong pag-isipang muli ang iyong sitwasyon. Hindi inisip ni Benny na magagalit si Sean sa kanyang mga termino. Tinuro niya si Benny at sinabing, sa ngayon, si house turner ay nagsusumikap na tabyusan ang kanilang sarili mula sa parusa. Kung gusto kitang patayin ngayon, katanggap-tanggap pa rin. Gustong kumita ng pera ang house pits, para makapili tayo ng isa pang noble house bilang papay. Kung pupunta tayo sa house kang para makipagtulungan, sa tingin ko ay payag sila. Hindi ka ba pumapayag? Sa totoo lang, nambobola si Sean para takutin sina Benny at Jimmy. Ang house pits ay hindi nang ahas na magtrabaho sa anumang iba pang noble house.
Hindi biro ang Hidden House Convention Agreement. Kahit na nawawala ang mga saksi, hindi ibig sabihin na maaari nilang baliwalain ang kasunduan. Kung tungkol sa pakikipag-ugnayan ni House Pitts at House Turner, ito ay dahil sa aksidente ng Uncle Fredo. Kaya't ang House Pitts ay hindi natakot sa sinumang nag-iimbestiga sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga makamundong gawain. Gayunpaman, kung nilayo nilang magpalaki ng papel sa Noble House, ang likas na katangian ng kanilang pagbisita ay ganap na nagbabago. Gayunpaman, ang katotohanan tungkol sa mga isyong ito ay nanatiling mahigpit, kaya hindi alam ni Benny at Jimmy ang tungkol dito. Alam nila na ang mga nakatagong bahay ay hindi dapat makagambala sa mga makamundong gawain para kumita ng pera. Gayunpaman, nasa loob pa rin ito ng katanggap-tanggap na hangganan kung ito ay sa pamamagitan ng kamay ng ibang tao. Hindi ito dapat maging problema, dahil ganoon din ang ginagawa ni House York. Hindi alam ni Benny na ang tanging pagpipilian ng House Pitts ay ang piliin si House Turner. Nagsisimula ng matakot si Benny. Gustong makatrabaho ni House Pitts si House Turner, ngunit pinalala niya ang sitwasyon. Kung makakahanap sila ng isa pang marangal na bahay para gawin ang kanilang maruming trabaho, ano kaya ang mangyayari kay House Turner? Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, kinailangan ni Benny na sumuko habang humihingi ng tawad, "Young Master Pitts, patawarin mo sana ako. Nanggugulo lang ako." "Fine, then we will take 10%. Kinailangan ni Benny na kalkulahin ang mga kalamangan at kahinaan. Kung nakuha nila ang suporta ng House Pitts, magsisimulang pumasok ang kapalaran. Ang 10% ay hindi maliit na halaga. Sa prinsipal, kung mayroon silang suporta ng House Pitts, tataas ang status ni House Turner. Pagkatapos ay maaaring pantayan ni House Turner ang marangal na House York. Sa isang tiyak na punto, may ilang mga bagay na hindi mabibili ng pera. Hanggat ang kanilang pakikipagtulungan sa House Pitts ay napanatili, ang House Turner ay magkakaroon ng walang katapusang paglago. Mabuti, naiintindihan mo ang sitwasyon. Kalmadong sumagot si Sean, orihinal, ayaw bigyan ng komite ng pamilya namin ng kahit ano si House Turner, pero kinumbinsi sila ng lolo ko at sinabing bigyan si House Turner ng 10%. Dapat sapat na para mabuhay si House Turner sa sweldo. May kasabihan, kung gusto mong tumakbo ang kabayo, kailangan mong pakainin ang kabayo. Sabi ko sa iyo ang maximum limit ko para makatipid tayo ng oras at bargaining. Salamat Young Master Pitts. Gamaan ang pakiramdam ni Benny. Mabuti na lang at hindi niya masyadong pinanindigan ang kanyang paninindigan, kung hindi ay grabe ang kahihinatnan nito. No need to thank me. It is a win for the both of us, naramdaman ni Sean na katawa-tawa ito. Nagsinungaling siya sa kanila. Inaasahan ng House Pitts na mamimigay ng 30% na kaparehong termino ng House York sa marangal na bahay nito. Sinong mag-aakalang napunta si Sean sa mas mababang porsyento? Marahil, ito ay dahil sa malalang kalagayan ni House Turner na nagbunsod sa kanya upang sugpuin sila sa hindi magandang kondisyon. Walang ibang pagpipilian si House Turner. Nakuha nila ang suporta ng House Pitts, kaya napakagandang balita. Ang compensation split ay pangalawang alalahanin. Kung mapapalago nila ang kanilang negosyo sa kaparehong laki ng House York, 10% ang hihigit sa kita noong nasa sukdulan ng House Turner. Kung gayon ang manlalaban ng House Pitts. Nag-aalala si Benny tungkol sa ibang issue. Kung ang House Pitts ay hindi makahanap ng taong ipapadala, kung gayon ang lahat ng negosasyong ito ay walang kabuluhan. Relax, papadalhan kita ng nasa late stage na Mystic Class Spiritual Master para pigilan ang fort. Pagkatapos ay magpapadala ako ng early stage Mystic Class Physical Master para tumulong sa iba mo pang mga issue. Nagpatuloy sa pagsasalita si Sean, dapat mong malaman na ang mga Earth Class Fighter na tulad natin, ay hindi maaaring manatili sa secular na mundo. May mga patakaran. 1102. Mystic Late Phase Peak. Nanlamig si Benny, iyon ay napakalakas, mas malakas kaysa kay Uncle Carlos. Plus, with that strength, there was the name of the Hidden House Pitts that they can use. Who would dare cross them once they put that on the table? Lalo na nang sabihin ni Sean na isa na siyang Earth Class, lalo lang siyang ikinagulat nito. Sa kabutihang palad para sa kanya, nagpa siya siyang sumunod sa kay-abangan ni Physician kung hindi ay talagang tapos na sila. Si Sean ay isa ng Earth Class sa batang ito. Gaano katibay ang tagong bahay na ito?
Ngunit ang kanilang lakas ay isang magandang bagay ngayong nagkataon na sila ay nagtutulungan kung mas malakas sila, mas mataas ang bahay Turner na aahon. Siyempre, ang mga practitioner na ipinapadala namin mula sa aming bahay ay mapoprotektahan at susubaybayan ka lamang kung sa tingin mo ay utusan mo sila tulad ni Uncle Carlos, imposible. Malinaw na sinabi ni Sean hindi ito mga maid na pinapadala nila. Naiintindihan ko. Mabilis na tumango si Benny. Hindi niya iniisip na utusan sila, syempre hindi. Ngunit, kung may darating na magdulot ng gulo kay House Turner. Huwag kang mag-alala kung mangyayari iyon, ang mga master na ipapadala natin ang bahala dito. Sinabi ni Sean na ikinaway ang kanyang kamay, ang ibig kong sabihin ay pag-utos sa kanila na parang mga manggagawa. Kung ikaw ay may problema, hindi sila basta-basta uupo nagtutulungan tayo ngayon, pagkatapos ng lahat. Iyan ay perpekto. Sabi ni Benny, tuwang-tuwa sa pangako. Ito ang gusto niyang resulta basta't makakatulong ang housemates kapag nagkaproblema sila, ayos lang. Kung tungkol sa pag-uutaw sa kanila, pipilitin niyang pasayahin sila sa lahat ng oras, syempre hindi siya gagawa ng ganoon. Kung gayon, pagkatapos ay ititigil natin ang mga talakayan dito, mahinang sabi ni Sean, ipaubaya namin ito sa iyo sa hinaharap. Darating ang mga practitioner sa loob ng 2 araw na ito babalik ako sa aking lolo para gumawa ng aking ulat ngayon. Master Pitts, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Tawag ni Benny, kung tungkol sa negosyo. Nasa amin ba ito, o may ilang mga proyekto o plano ang nasa isip mo? Hindi yun isang alalahanin basta may pera, kahit ano ay mangyayari, casual na sabi ni Sean. Kung gayon, papayagan ba akong ipakalat ang balita na sinusuportahan na ngayon ng House Pitts si House Turner? Sabi ni Benny pagkatapos tumango. Napakahalaga nito kung nais ng House Pitts na maging lihim ito, kung gayon ang kanilang suporta ay magiging mas mahina. Ang passive na pagpapaunawa sa mga tao na ito ay magreresulta sa ibang epekto kumpara sa kanilang pagpapakalat ng malakas na balita sa kanilang sarili. Kung ikakalat nila ang balita, na sinasabing sinusuportahan na sila ngayon ng nakatagong bahay na pay. Ang mga tao ay pupunta sa House Turner para sa kanilang mga partnership, sinusubukang bigyan ng mga benepisyo ang House Turner. Kung hindi, sila ang kumakatok sa pinto, sinusubukang ipahiwatig sa taong mayroon silang pamilyang pay na sumusuporta sa kanila. Siyempre, hindi nila alam kung paniniwalaan iyon ng mga tao. Oo naman, bahagyang ngumiti si Sean, sang-ayon. Ito ay natural na isang bagay na papayagan nila dahil hindi nila magagawang itago ang impormasyong ito mula sa komite sa unang lugar sa halip na magtago at magtago-tago, maaari pa nilang gawin itong opisyal at maingay. Kung tutusin, may dahilan ang lahat ng ito, kaya hindi nagsasalita ang mga tao. Mabuti yan kung ganoon ang kaso, maiiwasan natin ang maraming gulo. Masayang tumango si Benny, na tila nakikita na ang maluwalhating kinabukasan ng kanilang bahay. Malapit na rin ang pagpupulong ng mga marangal na bahay, at masayang ngumiti si Benny hindi lang bababa ang kanilang katayuan at ranggo, tataas pa ito. Kung sino man ang nanggulo kay House Turner, kung tutusin, nakipag-away sa House Pitts. Dumating sina Sean at Shelton para pag-usapan ang negosyo. Si Sean ang unang nakapila sa upuan ng House Pitts, kaya natural na hindi siya makakatagal. Si Shelton naman ay nandito lang para makita ang mundo at maranasan ito. Si Shelton ang tipo ng tao na walang gaanong ambisyon ngunit lalo pang naging masaya si Sean. Ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang kapatid na nagsanay upang maging mas malakas nang hindi iniisip ang tungkol sa mga bagay tulad ng awtoridad o personal na kaluwalhatian. Ano ang dapat kamuhiin? Umalis sina Sean at Shelton, at nagsimulang tumawa ng malakas sina Jimmy at Benny. Nagkaroon ng pag-asa para sa kanila ngayon, at lahat ng kanilang mga problema ay nawala. Maayos na ang lahat ngayon, at si House Pitts hindi man lang sila pumunta para tingnan si Uncle Carlos, ibig sabihin ay wala silang pakialam sa kanya. Dahil dito, nagpapahinga rin ang Turners. Natakot si Benny na magalit ang dalawa sa insidente ni Uncle Carlos, at kung sisimulan nila itong tugunan, talagang magiging problema ito. Ngunit hindi yun isang pag-aalala. Gayunpaman, sa parehong oras, tila hindi na niya magagawa ang kanyang paghihiganti laban kay Terence.
Balak niyang dalhin agad kay Terence ang mga Avengers mula sa House Pitts, pero wala silang pakialam kay Uncle Carlos, kaya syempre hindi sila maghihiganti o anuman. Ngunit ang sitwasyon ngayon ay pabor sa kanila dahil ang kanilang kinabukasan ay ginagarantiyahan. Bumaling si Benny kay Jimmy, "Kuya, mabilis sabihin na sinusuportahan na tayo ng nakatagong House Pitts, at opisyal na tayong mga business partner. Sige, ipaubaya mo na sa akin." Tinapik ni Jimmy ang kanyang dibdib. Ang pagmamayabang ay isang bagay na gusto niyang gawin, at hindi lang ito simpleng pagyayabang, ito ang katotohanan. Mabilis na lumipad ang balitang ito, at lahat ng marangal na bahay ay tumanggap sa kanila na may halong damdamin. May natuwa, may nahihirapan, may mga walang pakialam. Ang masaya ay si Housewood Jerry na dama na ang kanyang grandson, si Chester, ay malapit kina Walter at Winston, at sa gayon ay makakatanggap din sila ng magagandang benepisyo sa hinaharap. Ang mga masaya ay mas kaunti sa bilang, gayunpaman, at ang pinakagulong mga bahay ay sina House Lane at House Colton. Pareho silang mahihinang bahay, at habang may panganib pa rin, kamakailan lang ay bumagsak si House Turner sa ilalim. Mayroon silang puwang para makahinga. Gayunpaman, si House Turner ay umaangat na ngayon sa kalangitan, at nagresulta sa pag-upo ni na House Lane at House Colton sa ibaba. Si House Lane ay walang mga practitioner, at si House Colton ay nagkaroon lamang ng golden class early phase na si Julian Colton. Parehong mga bahay ay may makapangyarihang mga elder na may matataas na posisyon sa mundo ng negosyo, ngunit sila ay matanda na. Habang sila ay nabubuhay pa, ang mga tao ay magbibigay sa kanila ng mukha at paggalang, ngunit sa sandaling sila ay umalis sa mundo, ang kanilang mga tahanan, lakas ay bagsak. 11:03 Si Edmund Lane, sa kabilang banda, ay huminga ng napakalalim, pinagdikit ang kanyang mga kilay nang marinig ang balita mula kay Tommy na natili siyang tahimik ng mahabang panahon. Palagi niyang iniisip na dahil sa pagpapagaling ni Terence mabubuhay pa siya ng 10 taon, at bilang resulta, payagan si House Lane na manatili sa kapangyarihan sa mas mahabang panahon. Hanggat nabubuhay siya, may pag-asa si House Lane. Hanggat nagpapatuloy iyon, kasama ang mga makatwirang alyansa ng kasal sa isang pamilya ng martial arts. Itutuloy ni House Lane ang kasaganaan nito. Ang pinaplano niya ay ipapakasal si Jasmine sa isang batang lalaki mula sa isang Wallington house. Isinakripisyo ang pangalang Lane ng kanilang anak, ngunit itinalaga siya bilang magiging pinuno ng House Lane. Matututunan ng bata ang kung fu ng Wallington house na iyon, at sa oras na siya ay lumaki, gagawing Wallington house din si House Lane. Ngunit isang problema ang lumitaw bago ang pag-iisip ay naging katotohanan. Nalaman ni House Lane na pinaplano ni House Yorks na putulin ang isang noble house at magtayo ng bago sa grupo sa nalalapit na noble house meeting. Hindi lang nito mapapanatili ang natitirang posisyon ni House York sa council, kundi pati na rin ang bagong noble house na magbigay ng maraming benepisyo sa House Yorks. Ang akala ng lahat ay si House Turner ang mapuputol, ngunit tila ngayon ay napakahusay na maaaring si House Lane. Si House Colton ay mayroong Julian Colton, isang practitioner. Medyo mababa ang kanyang lakas, ngunit siya ay isang practitioner pa rin. Wala si House Lane. Tommy, Andy, sabihin mo sa akin ano ang magagawa ni House Lane para mapanatili ang posisyon nito sa darating na pulong ng Noble House. Itinaas ni Edmund ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang dalawang anak. Nag-isip ng malalim sina Tommy at Andy. Ang totoo, nagsimula na silang mag-isip tungkol dito pagkatapos malaman ang suporta ng House Pitts kay House Turner. Wala lang silang naisip na mabuti. Tommy, mauna ka na, sabi ni Edmund. Iniisip ko na maaari tayong humingi ng tulong kay House Wu. Ang asawa ni Tommy ay anak ng Jerry ni House Wu, at si Jerry ay katatapos lang pumasok sa Mystic Mid-Phase. Kung handa siyang tulungan sila, may pag-asa pa rin. Andy, ikaw naman. Tanong ni Edmund bago gumawa ng anumang paghatol sa ideya ni Tommy. Tama, si Kuya Sis-in-law ay mula sa House Wu, kaya inaasahan na humingi tayo ng tulong sa kanila. Maliban doon, sa palagay ko ay dapat tayong magkaroon ng mabuting pakikitungo kay House Turner. Naghahanap sila ng mga kasosyo sa negosyo ngayon, at maaari tayong laging pumunta sa kanila para mag-alok ng partnership. Sabi ni Andy pagkatapos ng ilang pag-iisip. Jasmine, ano ang iniisip mo? Nilinggan ni Edmund ang kanyang apo. Terence.
Sabi ni Jasmine pagkatapos ng maikling buntong hininga. Terence. Huminto si Andy, nakasimangot ang mukha. Jasmine, bakit ngayon palang ipapaalala si Terence? Hindi siya mula sa isang marangal na bahay, at kahit na siya, isa siyang malaking kalaban ng House York. Dahil sa pagbukas namin tungkol sa suporta namin kay Terence, naging hindi komportable si House Yu kung magpapatuloy kami sa kanyang direksyon, mas lalo lang kaming masusuklam ni House York, at mas mabilis kaming aalisin sa listahan. Jasmine, maaari mo bang ipaliwanag? Ikinaway ni Edmund ang kanyang kamay, sinabihan si Tommy na huminahon bago tumango kay Jelay. Pare, pareho kayong tama ni Tito, ngunit naisip mo ba ang katotohanan na, dahil hindi na maiiwasan ang pagputol ng isang marangal na bahay, wala nang magagawa si House Wu kahit na magsalita siya para sa atin. Sino ang mapuputol noon, baka si House Wu sa halip na tayo? Mahinahong sinabi ni Jelay, ang House Turner ay may suporta sa House Pitts, ngunit katatapos lang nilang maging isang first class na bahay mula sa isang bumagsak na bahay sa ganitong sitwasyon, pipiliin nilang panatilihin ang kanilang kasalukuyang posisyon, at hindi na makialam sa mga desisyon ni House York. Uunahin nila ang kanilang kaligtasan sa ngayon, at iba pang mga bagay ang darating sa susunod na pagpupulong. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng anumang problema si House Turner sa paglalagay lamang ng isang magandang salita, di ba? Paano ang tungkol kay House Wu? Kung ganoon din ang gagawin nila, maaaring si House Colton ang talagang mapuputol. Nadama ni Andy na ang kanyang anak na babae ay may katuturan, ngunit ang House Wu ay isang lumang bahay, kasama si Jerry na palaging napakalakas, ang kanyang mga salita ay maaaring magligtas sa kanila mula sa krisis na ito. Sino kaya ang puputulan nila, kapag nagsalita na si House Wu para sa atin? Kung hindi ako nagkakamali, sinusubukan ni House Wu na isama si House Kang sa listahan ng Noble House, di ba? Si House Turner ay kasali rin sa alyansa ng kasal kay House Kang. Kahit magsalita sila, tutulungan nila si House Kang, malamang ay umaasa silang maputol si House Lane. Mahinahong sabi ni Jelay. Kahit hanggang ngayon, hindi pa naisapubliko ang pagkansela ng kasal sa pagitan nina House Turner at Kang, masyadong napahiya si House Turner na gawin iyon, habang may mas magandang gagawin si House Kang. Abala sila sa paghahanap ng mga paraan upang makipagkompetensya sa kumpanya ni Miracle Dr. Larkins. Oo, pero kung imumungkahi nilang putulin si House Colton, hindi ba mananatili ang lugar natin bilang isang marangal na bahay? Sabi ni Andy. Mukhang makatwiran iyon, ngunit tatay, sa tingin mo ba makikinig si House York sa kanila? Huwag kalimutan si House Colton ay may planong magpakasal. Paalala ni Jelay. Oo, kung hindi dahil sa paalala na ito, hindi maaalala ni na Andy at Tommy. Si House Colton ay may kasal na pakikipag-ugnayan, at habang marami ang nakakaalam ng impormasyong ito noon, karamihan sa mga tao ay nakalimutan ang tungkol dito habang lumilipas ang panahon at ang napakalaking reaksyon ay nawala. Ngayon, maraming tao ang nakalimutan, kahit sina Tommy at Andy ay nakalimutan na. Jasmine, marriage alliance na yan. Wala pang balita niyan kahit ngayon, malamang hindi na nangyayari, no? Nakakunot ang noo ni Andy habang nag-aalinlangan. Si House Colton lang ang nakakaalam kung ito ay nangyayari. Ang katotohanan na si Elder Colton ay makakaupo pa rin doon ng matatag ng walang problema ay nagsasabi ng ilang katotohanan. Pagsusuri ni Jelay. Sa totoo lang, hindi masyadong sigurado si Elder Colton dahil pagkatapos ayusin ang pakikipag-ugnayan sa kabilang partido, walang dumating para makipag-ugnayan sa kanila kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito. May oras pa bago ang kasunduan, ngunit medyo kakaiba na hindi sila kailanman nakipag-ugnayan sa kanila. Ang kanyang apo ay hindi isang practitioner, maaaring sumuko na sila sa kasal. Ang pag-iisip lang sa sitwasyon noon ay naging surreal na ang sinaunang sekta na iyon ay napakataas sa langit, napakalakas, bakit sila magkaka-interes sa kanyang apo, at bakit nila ipatutukoy para sa kanyang apo na pakasalan ang young master na kapanganakan pa lang. 1104. Pagkatapos ng lahat, ang sekta na iyon ay isang napakalakas na puwersa. Bakit sila magiging interesado sa isang normal na babae mula sa isang marangal na bahay? Ang kanyang apo ay walang anumang talento o likas na kakayahan dahil dito ay medyo kakaiba ang mga kilos ng kabilang partido.
Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay, kaya pinayagan ito ni Elder Colton. Hindi niya alam kung ano ang gusto nila mula sa alyansang ito ng kasal, ngunit ang balitang ito ay nagpatatag ng kanilang posisyon sa mundo ng mga marangal na bahay. Ngunit napakaraming taon na ang nakalipas, hindi sila kailanman nakipag-ugnayan o sumulat kay House Colton. Dahil dito, medyo nadismaya si Elder Colton. Pinagsisisihan ba nila ang kanilang desisyon? Ngunit kung nagsisisi man sila o hindi ay hindi isang bagay na pinangahas itanong ni Elder Colton. Kung tutuusin, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang marangal na bahay at isang sinaunang sekta ay hindi maliit. Ito ay katumbas ng pagkakaiba sa pagitan ng isang langgam at isang elepante. Nag-aalala siya, ngunit pinananatili pa rin ang isang hitsura ng kumpiyansa, na tila ang lahat ay matatag. Pagkatapos ng lahat, si Elder Colton lang ang nakakaalam kung ang sinaunang sektang iyon ay nakikipag-ugnayan sa kanila, ang iba ay hindi. Hanggat pinananatili niya ito at hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng kahinaan, ang ibang mga tao ay walang magagawa kundi paniwalaan siya. Hindi nila gagawin ang panganib. Ang karapatan ni Jasmine ang kasal ni House Colton ay nangyari noong lahat kayo ay bata pa, ngunit alam namin ng mga nakatatandang henerasyon ito mismo ang dahilan kung bakit hindi nahawakan ng ulo ni House York si House Colton sa lahat ng mga taon na ito. Sinabi ni Edmund, si House Yorks ay talagang may mga pagdududa tungkol dito, ngunit totoo na ang kasal ay nangyari noon, kaya lahat ay itinago ang kanilang mga pagdududa sa kanilang sarili. Sino ang maglalakas loob na makipagsapalaran sa pagtawid sa isang sinaunang sekta? Kahit na ang nakatagong bahay Yorks ay hindi makakaharap sa isang sinaunang sekta, lalo na si House Yorks. Tumango sina Tommy at Andy, na walang magawa. Hindi ba maiiwasan na matanggal sila sa listahan? Damn it! Kung hindi dahil sa biglang pumasok si Amara ng House Song sa Golden Class Late Faceful Pick, magiging kandidato din sila para maputol, pero ngayon ay kasal na sila ni House Yorks. Sabi ni Andy, pinadyak ang paa. Jasmine, ano ang ibig mong sabihin noong sinabi mo si Terence? Si Tommy ay mas matatag kaysa kay Andy, ibinaling ang kanyang mga mata sa kanyang pamangkin matapos malaman na ang mga plano noon ay hindi gagana. Tito, tatay, talagang napakasimple. Bahagyang ngumiti si Jasmine, dapat tingnan muna natin ang pinagmulan. Ano ang mayroon ng house kang nakwalipikado silang palakihin sa isang marangal na bahay. Hindi ba dahil sa suporta ni House Wu at House Turner? Sabi ni Andy. Itay, epekto lang ang suporta nila kung walang kwalifikasyon si House Kang, hindi sila hahayaan ni House Yorks na maging isang marangal na bahay kahit sino pa ang sumusuporta sa kanila, umiling si Jelay. May gamot ang House Kang Golden Creation Injury Medicine, ang limitadong edisyong Golden Creation, ang Skin Beautifying Medicine. Pero ang Terence, at mas maganda pa ang lahat ng ito, mayroon siyang extension na gamot. Si Terence at si Tox ay may mas maganda pa sa lahat ng ito. Paglilinis. Iniisip ko na kung makakasama natin si Terence at maging nag-iisang kasosyo niya sa negosyo. Magiging gateway tayo sa lahat ng mga milagrong gamot na iyon. Kung may gustong bumili ng mga produktong ito, kailangan muna nilang dumaan sa atin. Ito ay magpapapataas lamang sa posisyon ni House Lane. Tama ka, ngunit maaaring hindi sumang-ayon si Terence dito. Pagkatapos ng lahat, isang kinatawa na kasosyo sa negosyo. Ito ang panig na kumita ng pera, at gusto rin ni House Yorks na gawin iyon, natanggihan lamang. Sabi ni Andy. Tatay, mayroong pangalawang panig sa lahat. Maaari kang kumita ng pera sa posisyon na iyon, o maaari mong tanggihan. Ang aming bahay Lane ay maaaring maging isang kinatawa na kasosyo sa negosyo na hindi kumita ng pera, ibigay ang lahat ng kita at patakbuhin ang kumpanya sa sarili naming pondo. Sinabi ni Jelay, dagdag pa, ibibigay namin ang lahat ng kapangyarihan at paggawa ng desisyon kay Terence, at wala kaming kukunin. Bago ang mga mata ni Tommy, hindi niya inaasahan na mag-iisip ng ganoong plano ang kanyang pamangkin. Ito ay gagawin silang mga manggagawang hindi nababayaran, hindi nakakakuha ng kapangyarihan o pera, ngunit namumuno pa rin sa pagbibigay ng napakalaking mapagkukunan sa iba pang mga bahay. Sa panlabas, ito ay isang malaking kawalan, ngunit sa totoo lang, si House Lane ay makakakuha ng isang napakalakas na pangalan, pati na rin ang napakahusay na pakikipag-ugnayan kay Terence. Sila ay makatuwirang humingi sa kanya ng tulong kung may mangyayari sa hinaharap.
Tumango si Edmund bilang pagsang-ayon ito ay isang kamangha-manghang ideya. Ito ay gagawing tagasunod ni Terence ang buong bahay Leo, isang uri ng Alapirs. Ang paggawa nito ay magiging matapang, ngunit kung ito ay magtagumpay, ang mga gantimpala na darating sa kanila ay hindi maisip. Napagtanto na ni Edmund na hindi pangkaraniwang tao si Terence na patay na niya ngayon ang isa mula sa House Yorks at napilayan ang isa mula sa House Turner sapat na iyon bilang patunay ng kanyang lakas. Ang House Lane ngayon ay naghahanap ng isang pambihirang tagumpay at pagbabago kung ilalagay nila ang kanilang mga sarili bilang tagasunod ni Terence, ito ay maaaring gumana talaga. Maaaring mukhang medyo nakakahiya, ngunit hindi ba mga tagasunod din si House Yorks ng nakatagong bahay Yorks? Hindi ba't ang mga nasa House Turner ay nasa sabik at natuwa nang sabihin ng House Pitts na susuportahan sila, hindi ba ito ang parehong bagay? Kaya, ang kaluwalhatian ng isang tagasunod ay nakadepende sa lakas ng amo nito kung si Terence ay isang taong walang pakialam sa mga nakatagong bahay, kung gayon si House Lane ay natural na nasa itaas ni House Yorks at House Turner din. Siyempre, lahat ito ay hula at sugal, walang nakakaalam kung gaano kalakas ang background ni Terence, at walang nakakaalam kung ang lalaki ay makakaakyat ng mas mataas pa kaysa sa kanya ngayon. Naunawaan din ni Andy ang mga salita ng kanyang anak, at nag-isip ng matagal, Jasmine, mukhang malakas ang Terence na ito, ngunit isa pa rin siyang malaking kaaway ng House York. Ang pinag-uusapan natin ay ang pagbaba ng status namin para lumakad sa tabi niya, ang panig na sumasalungat kay House Yu kung kaya niyang hawakan si House York. Okay lang iyon, ngunit paano kung ang kaaway niya ngayon ay si Jinvet ang narinig ko, para kay Wu, hindi siya makakapag-apply ngayon. Ang komunidad ng nakatagong bahay upang ipaghiganti ang kanyang alagad, si Mason, pinaplano niyang pumunta sa karaniwang mundo para kunin si Terence, at siya ay isang klase ng Earth na halos hindi matatalo, at nag-aalala ako na baka magalit si Terence bago pa tayo magdiwang. Oo, Jasmine, ito ay isang mapanganib na hakbang. Kung ito ay mabaygo, kami ay tapos na. Ang sitwasyon ngayon ay ang House Lane ay mapuputol mula sa titulo ng marangal na bahay, ngunit hindi mawawala sa amin ang anumang bagay, kami ay magiging mas maluwalhati tulad ng dati, ngunit kung kami ay humingi ng tulong ni Miracle Dr. Linford at Mabaigo, ito ay magiging sanhi ng matinding galit ng mga kaalyado at ang iba pa ng bahay. Gulo. Ipinahayag din ni Tommy ang kanyang opinyon. 11:05. Allied attack, ha? Bahagyang ngumiti si Jasmine, maaaring galit sina House Yorks at House Turner kay Terence, ngunit ang ibang mga bahay ay maaaring hindi kasing lakas ng loob na labanan si Terence kasama nila. Ang lakas ni Terence ay nakakapangangatwiran na sina House Yorks at House Turner, ang pagtawid sa kanya ay isang bagay na napakaseryoso, at si House Yorks at House Turner ay maaaring hindi sila maprotektahan ni House Yorks at House Turner kung sakaling mahawakan ni Terence ang isang house at Linford. Sarili nila ngayon. Nag-isip ng malalim sina Tommy at Andy. Totoo nga, ang mga salita ni Jelay ay talagang nagsimula sa kanilang proseso ng pag-iisip. Ito ay talagang isang magandang pagkakataon para sa kanila kung nilalaro nila ang mga bagay ng tama, kung gayon ang kanilang kapangyarihan ay talagang higit sa lahat ng mga marangal na bahay, bagamat ito ay nakadepende sa kung gaano kalayo ang mararating ni Terence. Kung si Terence ay hindi nakakalayo at natapakan bago makamit ang kanyang potensyal, si House Lane ay mapupunas din, na magreresulta sa ganap na pagkawasak. Ang halaga ng panganib at pag-asa ay pantay doon. Itinulak sila sa isang sulok, marahil ay hindi nila iniisip na magsugal, ngunit hindi sila makapagdesisyon ngayon. Tatay, ano ang iyong pananaw sa bagay na ito? Itinaas ni Tommy ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang matandang lalaki, si Edmund Lane. Tama si Jasmine, ngunit hindi ko magawa ang pangwakas na desisyon, hanggang sa makarating tayo sa puntong iyon. Si Edmund ay isang matalinong matandang lalaki, at ang bagay na ito ay napakaseryoso at mabigat, kailangan niyang pag-isipan ito at tingnan ang sitwasyon. Titingnan natin kung paano umuunlad ang mga bagay, pati na rin ang mga bagay na ginagawa ni Terence sa mga araw na ito. Kailangan nating magplano ng naaayon. Oo, Ama. Tumango si Edmund. Ito ang pinakamatatag na diskarte. Walang ibang sinabi si Jasmine. Siya ay nakahilig sa ideyang ito, ngunit hindi ito nangangahulugan na si Terence ay magiging interesado na magtrabaho sa kanila.
Nag-aalok sila na maging mga tagasunod niya, ngunit gusto ba niya maging mga tagasunod niya sila? Kung talagang malakas at nakakatakot si Terence, ang bahay lane na ito ay maaaring wala talagang ginagawa bilang isang Alapiers. Kung walang lakas si Terence, gayunpaman, walang silbi para sa kanila na gawin siyang boss nila. Ito ang unang pagkakataong nagkaroon ng ganoong sakit ng ulo si Jasmine. May house turner sa ibaba noon, ngunit ngayon ay iba na. Si House Kang, sa kabilang banda, ay ipinaalam din sa balitang ito. Ang nakatagong bahay na Pai ay bina-back up na ngayon si House Turner. Nangangahulugan ito na si House Turner ay wala na sa ibaba, hindi sila isang kapangyarihan na karapat-dapat na labanan si House Yorks dahil sila ay isang superpower. Wala pa sila sa parehong antas, gayunpaman, walang makapagsasabi na hindi ito posibilidad para sa hinaharap. Gilier, basura ka. Hindi mo ba sinabi na bogbog na aso na si House Turner, na wala na silang halaga? Magaling, sinabi mo sa amin na layuan sila, pero tingnan mo ngayon. Mas nagiging kasing lakas na sila ni House Yorks, isang nakatagong bahay ang sumusuporta sa kanila, pero itinulak mo ang alyansa ng kasal. Agad na nagalit si Miracle Doctor Kang habang tinawag niya sina Gilier, Carlos, Polong, at Harry ng sama-sama upang pag-alitan sila. Pare, ako. Ang sitwasyon noon, parang nasa dulo talaga sila ng kalsada. Who knows na ang tagong bahay na Pai ay iiwan na lang kay Uncle Carlos ang usapin at hindi sila sisisihin, at susuportahan pa sila. Gilier was very troubled. Who knew that this would be the development? He would have gladly let Melissa get married with House Turner if he know this will happen. Ngunit ngayon ay huli na ang lahat. Basura ka. Wala kang silbi. Hinampis ni Miracle Doctor Kang ang mesa. Nanatiling nakayuko si Gilier, wala siyang masasabi ngayon na makakatulong. Nagkamali siya, at iyon. Number 2, magsalita ka. Tiningnan ni Miracle Doctor Kang ang kanyang pangalawang anak, hindi man lang tinawag ang kanyang pangalan. Tay, gaya ng sinabi ko kanina, ang isang patay na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Si House Turner ay hindi ganap na inutil, hindi ako pumayag na i-flip ang mesa kasama si House Turner noon, ngunit wala na akong magagawa ngayon. Huli na. Walang magawa ang sinabi ni Carlos. Nagkatotoo ang kanyang walang katotohanan na opinyon noon. Napaisip si Miracle Doctor Kang, sinabi nga ni Carlos, kaya lang hindi niya ito pinansin, sa pag-aakalang nagdadrama lang siya. Parang may ibig sabihin ang mga salitang iyon. Kung tutuusin, kasalanan niya iyon. Ang kanyang pangalawang anak na lalaki ay maaaring isang punong maniniil na nag-aaksaya ng pera, ngunit mayroon siyang mga pananaw pagdating sa mga problema. Tumingin si Miracle Doctor Kang kay Polong. Polong, ano ang plano mo? Pumayag kang tanggihan ang kasal noon, may plano ka ba? I'm sorry, Lolo. I was wrong. Nag-aalala rin si Polong. Who knows that House Turner will come such comeback, and what a comeback it was. Ano pa ang magagawa niya ngayon, maliban sa pag-asa na hindi siya sisihin ni Miracle Doctor Kang? Anong silbi niyan? Malamig na tumikim si Miracle Doctor Kang sa isang tingin sa katahimikan ni Polong. Talagang nawalan siya ng marka. Sina Gilier at Polong, wala silang silbi kapag mahirap ang panahon. Sino ang nagsabi sa kanya na aminin ang kanyang mga pagkakamali? Ang punto ngayon ay talakayin ang diskarte. Magkakaroon pa ba ng pagkakataon si House Kang na hindi mapuputol si House Turner? Magkaaway na rin ngayon sina House Turner at House Kang, at kahit na maging isang marangal na bahay ang Turner ay maaaring walang masabi na mabuti. Maswerte sila kung hindi sila nagsimulang magsalita ng kalokohan tungkol sa kanya. Tumingin siya kay Harry. Harry, paano ka? Lolo, sinabi ko na last time may pagkakataon pa ang isang tuyong isda na i-flip ang katawan nito. Bumagsak na si House Turner noon, pero isa pa rin silang marangal na bahay, at baka bumalik sila. Pero hindi mo ako pinakinggan, at sinabing gusto kong makipagkulitin sa biyenan. Sabi ni Harry, nakatingin sa kapatid na may kaunting galit. Kung hindi dahil sa kanya, may kasama siyang kagandahan ngayon, at mas maganda ang posisyon nila. Tama ka, hindi ko akalain na kayong dalawa, Carlos at Harry, ang nasa kanan. Namiss ko ang marka. Wala tayo sa posisyong ito kung nakinig ako sa inyong dalawa.
Pinagsisisihan ni Miracle Doctor Kang ang lahat kahit na hindi niya pinakinggan si Carlos, dapat ay nakinig siya kay Harry. Ang Harry ngayon ay hindi na ang tyrant money waster young master dati, isa na siyang tao na maraming merito sa House Kang, na nakakamit ng maraming bagay para sa kanila. Isa na siyang kapaki-pakinabang na tao ngayon. Sa pag-iisip, nilingon siya ni Miracle Doctor Kang, Harry, sabihin mo sa akin ano ang dapat nating gawin ngayon. 11:06 Lolo, sa tingin ko, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon, ay ang pagkukusa na magkaroon ng mabuting pakikitungo kay House Turner, at ayusin ang ating relasyon hanggat maaari. Kung posible pa ang kasal, itutuloy natin ito. Sabi ni Harry. Oo, hindi ka nagkakamali Guillermo, narinig mo yan. Ito ang gulo mo dito, ikaw ang mag-aayos nito. Humanap ng paraan para mabawi ang pagkakaintindi ni House Turner. Sabi ng doktor sabay emph. Ako. Oo. Medyo natahimik si Guillermo, hindi ba masyadong mahirap ang gawaing ito? Ganap nilang ikinagalit ang Turner noon, posible bang ayusin ito? Dagdag pa, ang mga taong iyon ay mayroon ng suporta ng House Pitts, ano ang silbi ng isang alyansa sa kasal sa mga Kang. Alam naman ng lahat yan. Siyempre kailangan nating ayusin ang relasyon, pero sa sitwasyon natin, posible pa ba yun? Si Polong ay hindi natuwa na si Harry ang kumukuha ng spotlight. Ang lalaki ay halatang sinusubukang kunin siya at si Guillermo. Maaayos man o hindi, depende kay Tito, wala akong kapangyarihan doon, ako ba ang nangasar sa kanila? Medyo madilim na sabi ni Harry. Ikaw. Agad na naasar si Polong, nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapagsalita. Sige, Harry, itigil mo na ang paninisi. Kung tutuusin, mas gusto pa rin ni Miracle Doctor Kang si Polong kaysa kay Harry. Lolo, hindi ko sinisisi, unang punto pa lang iyon, at ang ibig kong sabihin ay si Tito lang ang makakaayos nito, wala sa kakayahan ko. Pero ang isa pang paraan ay maaari tayong gumamit ng ibang paraan para maayos ang relasyon, halimbawa naghahanap sila ng mga kasosyo sa negosyo, at tayo mismo ay mahusay na mga kandidato. Sinabi ni Harry kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, maaari tayong palaging magdusa ng ilang mga pagkatalo at magbigay ng higit pang mga benepisyo sa kanila kapag nagtutulungan, ang pag-aayos ng relasyon ang pinakamahalaga. Sa totoo lang, walang espesyal ang mga sinasabi niya, alam ng lahat. Kaya lang, kanina pa nagpanik ang lahat at hindi nag-iisip tungkol dito, habang si Harry ay pinatatag na ang kanyang isip, pinaplano kung paano siya magiging pinakamaganda. Natahimik ang utak niya dahil doon. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang kawalan sa lahat, sa kanyang mga mata. Maging isang marangal na bahay man o hindi, si House Kang ay hindi nakaapekto sa kanyang mga araw ng kasiyahan, isa lang siyang rich kid, at dahil hinding-hindi siya papayagan ni Lolo na magmana ng pamilya na hindi niya dapat inaalala. Mukhang Harry pa rin ang dapat nating asahan sa isang crazy. Agad namang natuwa si Miracle Doctor Kang sa mga salita. Sige, mag-aalok kami ng partnership, at magsasakripisyo ng ilang benepisyo habang ibinababa namin ang aming sarili ng kaunti. Nagliwanag din ang mga mata ni Polong, kailangan niyang aminin, itong si Harry ay may ilang utak. Ito ay isang normal na ideya, ngunit ito ay praktikal sa halip na pumunta sa kanila upang pag-usapan ang pag-aayos ng kanilang relasyon, maaari nilang gamitin ang praktikal na pamamaraang ito. Kung tutuusin, bakit nila muling kaibiganin ang mga Kang pagkatapos ng kanilang ginawa? Siyempre, ito ay isang aspeto lamang, kung ang ideyang ito ay gagana ay depende sa mga galaw ni Uncle. Si Harry ay hindi mabuting tao kung tutuusin, maaaring hindi ito makapagpapatawad sa mga Turner, ngunit kinuha ni Harry ang responsibilidad na iyon at itinulak ito kay Guillermo, ibig sabihin, kasalanan niya kung mabaygo ang ideya, hindi kasalanan ni Harry. Nagbago ang mukha ni Guillermo, at may ipapaliwanag na sana nang nagpatuloy si Harry sa pagsasalita. Ang isa pang bahagi ay, upang umakyat sa isang marangal na bahay, lahat ng ito ay nahuhulog sa atin. Sa madaling salita, ito ay babagsak sa akin hanggat makukuha ko ang recipe ng Peel of Life Extension at Toxin Cleansing, kung gayon hindi na mahalaga kung suportahan tayo ni House Turner o hindi. Kung mayroon tayong recipe, at ang lakas, hindi tayo gagawin ni House Yorks na maging isang tiyak na paraan. Harry, ikaw talaga ang himala ng House Kang.
Tuwang-tuwang sabi ni Miracle Dr. Kang na tumayo para tapikin ang kanyang balikat, Apo, ikaw ang pinaka-composed at kalmadong tao sa aming lahat sa panahong ito ng krisis na mid-judge talaga kita, talagang matalino at praktikal ka. Salamat po, Lolo. Mapagpakumbaba na sabi ni Harry. Normal lang ang lahat ng sinabi niya ito ang lahat ng pagpaplanong na pagpasyahan nilang panindigan noon, ngunit binago na ng pagsasabing ito ang konteksto at pagkakayari nito. Ang bahay kang ay mahuhulog sa iyong mga balikat ngayon sana ay lumakas ito at mas malapit sa kaluwalhatian. Seryosong sabi niya. Naiintindihan ko, Lolo. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Malawak ang ngiti ni Harry tila nakita siya ng kanyang lolo bilang posibleng tagapagmana ngayon. Ang mga salita ni Miracle Dr. Kang ay nagpabago sa ekspresyon ni Guillermo at Polong tila sila ay talagang nagkagulo sa pagkakataong ito na labis na binaigo ang doktor. Gayunpaman, ang pagsasabi ng kahit ano ngayon ay hindi makakatulong kinailangan ni Guillermo na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan para ayusin ang relasyong ito kahit na kailangan nilang isakripisyo ang mga benepisyo. Kung nabigo siya sa gawaing ito, kung gayon ang posisyon ni Polong sa bahay na ito ay makokompromiso. Sa pag-iisip, mabilis siyang umalis papuntang House Turner pagkatapos ng family meeting kasama si Polong. Isang asul na SUV ang tumilapon sa highway, at sa likod ng gulong, si Polong. Umupo si Guillermo sa tabi niya. Polong, ito ay talagang seryoso kapag tayo ay nabigo dito, ang ating posisyon sa House Kang ay maaaring bumagsak. Bumantong hininga si Guillermo, mataimtim ang kanyang mga mata. Pare, iniisip ko talaga na hindi naman talaga tayo nagkagulo sa sitwasyong kinalalagyan natin, iisipin ng sino man na ginawa ni House Turner sino ang mag-aakala na may mangyayaring ganito. Sinabi ni Polong, lubos na iniisip ni Harry ang kanyang sarili noon si Lolo lang ang hindi nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Nagkataon lang na nahulaan niya ang tamang bagay sa pamamagitan ng kapalaran. Iwanan ang usapan na iyon para sa ibang pagkakataon sa ngayon tayo ang talo, kailangan nating humanap ng paraan para tabyusin ang ating sarili. Ikinaway ni Guillermo ang kanyang kamay. Walang puntong pag-usapan kung sinuwerte o hindi si Polong. Oo, pero hindi ko alam kung patatawarin tayo ni House Turner. Tumango si Polong. Nakaparada ang kotse sa harap ng bilya ni House Turner, ngunit hindi na si House Turner ang lumang House Turner hindi na makapasok ang mga normal na tao. Ang mga practitioner ay nanggaling na sa House Pitts mula noong gabing umalis sina Sean at Shelton. Master Pitts, Kuya Pitts, ano sa tingin mo ang master bedroom na ito? Buong paggalang na sabi ni Jimmy habang ipinakita sa kanila ang kanilang master bedroom sa ikatlong palapag kung saan walang nakatira noon. Ang kanilang vilya ay isang marangyang uri, at kahit isang palapag sa itaas ng kay Cheryl. 1107. Ayos lang, hindi na kailangan ng luho. Sabi ng nakatatandang Pitts practitioner, ang tinatawag nilang Master Pitts, pagandahin mo lang ang training room sa ibaba. Huwag kang mag-alala, Master Pitts nagawa ko na ang mga paghahanda. Ano mang kailangan mo, sabihin mo lang sa amin kami ang makakapagbigay para sa iyo. Sabi ni Jimmy. Noon ay tumunog ang doorbell ng vilya. Kuya, makukuha mo ba ang pinto? Sasamahan ko ang dalawang master, sabi ni Benny kay Jimmy. Alam ni Jimmy kung anong uri siya ng tao, at nag-aalala na baka may magulo siya sa kanyang magaspang na personalidad. Natural, mas gusto niyang hayaan ang kanyang kapatid na harapin ito. Marami ng mga marangal na bahay ang tumatawag sa kanila para humingi ng business partnership, kaya hindi nakakaiba na may bisita. Bumaba si Jimmy sa hagdan at tumingin sa labas. Hindi niya inaasahan na nasa labas ng kanilang bakal na pinto sina Polong at Guillermo. Siya ay isang magaspang at bastos na tao, ngunit kahit na alam niya kung ano ang iniisip ng mga kang na banibisita ngayon. Agad na bumangon ang galit niya mula noong pinahiya siya ng mga ito. Mahusay kusang dumating ang mga lalaking ito para magulo. Kailangan talaga niyang ibalik ang pabor na ibinayad nila sa kanya noong nakaraan, kung hindi ay hindi tama. Oh! Hindi ba ito ang anak at ama ni House Kang? May kailangan ka ba? Ginamit ni Jimmy ang parehong estilo ng pagsasalita gaya ng ginamit ng mga Kangs noong nakaraan. Nakaramdam ng lamig sina Guillermo at Polong tila hindi ito magiging madali, gaya ng inaasahan.
Turner bro, ano ang sinasabi mo? Hindi ba ang mga pamilya natin ay kasali sa alyansa ng kasal? Normal lang ang pagbisita, hindi ba? Napangiti si Gilier. Engaged. Sino ang sinasabi mo, kailan naging engaged ang mga bahay natin? Gilier, may mali ba sa memorya mo? Mali ang naalala mo, tama. Sabi ni Jimmy, malamig na nakangiti sa kanyang puso. So ngayon nasa marriage alliance na naman sila. Hindi ba't sinabi ng lalaking ito na may masamang alaala siya? Well, ayos lang iyon. Big Bro Turner, huwag kang magalit. Oo, medyo flaky ang memory ko. That time na pumunta ka sa bahay ko, hindi ko na matandaan, nakalimutan ko. Nung bumalik tayo doon ko lang naalala pagkatapos sabihin sa akin ni Polong engaged in a marriage talaga ang mga bahay natin. Awkward na sabi ni Gilier, ngunit sa kabutihang palad para sa kanya sinabi niyang nagkaroon siya ng masamang memorya noong nakaraan, kaya maaari niyang subukan at gamitin iyon. Gilier, hindi ko talaga alam ang sinasabi mo ngayon. Malamig na ngumiti si Jimmy, kung tutuusin, napakarami nating relasyon sa ibang mga bahay ngayon sino ang nakakaalam kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kanino ka engaged, anyway? Hindi ko pa rin maintindihan lahat tayo ay lalaki sa House Turner, at patuloy kang nag-uusap tungkol sa kasal na kasal maaaring Jimmy ang pangalan ko, pero hindi ako bakla. Ano? Hindi alam ni Gilier kung ano ang dapat niyang sabihin doon malinaw na sinasabi ng lalaki na hindi niya alam kung sino sila, at dapat silang sumigaw. Sige, stop dilly-dallying kung may ebidensya ka, alisin mo, kung wala, then scram I have no time to deal with you. We have guests already, a Mystic Late Face Peak being one of them. If you come to trouble again don't blame me for what I'll do. Inip na banta ni Jimmy. Dahil doon, tumalikod siya at naglakad pabalik sa bahay, sinara ang pinto. Tumingin si Gilier sa solidong pinto, bumantong hininga at umiling-iling, mukhang hindi ito posible ayaw talaga nila tayong kausapin. Pare, baka dapat nating subukang muli. Pagkatapos ng lahat, napagpasyahan nating magdusa ng mga pagkalugi at bigyan sila ng mga benepisyo baka magkaroon sila ng pagbabago ng puso. Ayaw sumuko ni Polong. Hindi mo ba narinig? Sinabi niya na mayroon siyang dalawang Panginoon sa bahay, ang isa sa kanila ay isang Mystic Late Face Peak sa mga maharlikang bahay, si House Yorks lang ang may ganoong klaseng kapangyarihan. Bakit ba sila gustong magtrabaho sa atin kung ganito sila kalakas ngayon? Marami ang nagsisikap na makatrabaho sila, hindi man lang tayo makapila. Mapait na ngumiti si Gilier, hindi na sila ang lumang House Turner, wala na silang silbi sa atin. Pero sumuko lang ng ganito. Hinawakan ni Polong ang isang kamao. Ngunit ano ang magagawa natin? Kung interesado sila, hindi sana sila magganyan. Wala tayong sasabihing makakapagpabago nito. Halika, uwi na tayo. Lubos na tinatanggap ni Gilier ang totoo, ayaw niyang maranasan muli ang kahihiyan. Tumango si Polong at sumakay sa kotse kasama ang kanyang ama, tahimik na umalis. Ayaw ni Polong, ngunit wala siyang pagpipilian hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataon ng mga taong iyon. Tumakbo pabalik sa villa si Jimmy at sinabi ang lahat sa kanyang nakababatang kapatid, na naramdaman niyang medyo sayang ito, maaari sana kaming magbayad ng malaki at bigyan kami ng malaking kabayaran. Tutal kulang kami sa pondo ngayon. Hey, kuya, mayroon na tayong dalawang Panginoon sa side hindi problema ang pera. Magkakaroon ng maraming partnership sa lalong madaling panahon, kaya bakit gugugol ng oras sa mga taksil at walang dangal na kangs? Walang pakialam si Jimmy, sabi ko noon, kasalanan nila ang ginawa nila. Pwede nilang dilaan ang mga daliri ko sa paa, at sisipain ko pa rin sila. Sige, totoo naman na nakaganti na tayo. Tama ka sa lakas na meron tayo ngayon, hindi na magiging problema ang pera. Tumango si Benny, inilagay ang isyo sa likod ng kanyang ulo. Ang balita ng House Turner ay naipasa na rin kay Terence, at habang hindi niya alam ang sitwasyon tungkol sa mga marangal na bahay, si Uncle Fredo ay ang katotohanan na ang nakatagong bahay na pay ay sumusuporta kay House Turner ay nangangahulugan lamang ng masamang balita para sa mga Charlton. Inabisuhan kaagad ni Uncle Fredo si Terence nang matanggap ang balita. 11:08
Terence, alam mo ba na si House Turner ay nakatanggap ng suporta ng nakatagong House Pitts? Sinabi ni Uncle Fredo sa telepono hinatid lang ni Terence sina Trixie at Josephine pauwi at papunta sa villa. Nakatagong bahay Pitts. Huminto si Terence, kapareho ba sila ng uri ng bahay sa nakatagong bahay Yorks at nakatagong bahay Hale? Hindi sigurado si Terence sa mundo ng mga marangal na bahay at mga nakatagong bahay. Oo, ang nakatagong bahay na Pai ay bahagyang mas malakas kaysa sa nakatagong bahay na si Hale. Sa mga tuntunin ng kapangyarihang lumaban. Nabalitaan ko na ang matandang lalaki ng House Pitts ay Earth Class Late Phase Peak, isang hakbang ang layo mula sa Sky Class. Bagamat, hindi pa ito napapatunayan ang kung fu ng House Pitts ay pisikal na pagsasanay, pagkatapos ng lahat, ito ay iba sa espiritual na pagsasanay, maikling paliwanag ni Uncle Fredo. Ang matandang lalaki ni House Pitts ay isang hakbang ang layo mula sa klase ng Sky. Sumimangot si Terence, hindi niya inaasahan ang ganoong lakas mula sa House Pitts. Pagkatapos ng lahat, ang mga pisikal na practitioner ay talagang nahirapan na tumaas kapag sila ay umabot sa huli na yugto. Iba sila sa mga spiritual practitioner na gumamit ng chi at mga kayamanan para maging stronger ang kanilang mga sarili, kailangang sanayin ng mga pisikal ang kanilang pisikal na katawan. Sa madaling salita, ang mga espiritual na practitioner ay maaaring magsanay sa kanilang sarili, ngunit ang mga pisikal ay nangangailangan ng isang kasosyo upang sanayin pagkatapos ng isang tiyak na punto, na naghahanap ng isang paraan upang makalusot. Sa mga pangunahing termino, ang pisikal na kung fu ay mga suntok at sipa, kaya hindi mo maaaring ipagpatuloy ang pagsipa ng hangin upang mag-level up. Ang katotohanan na ang House Pitts ay isang hakbang ang layo mula sa klase ng Sky ay nangangahulugan na mayroong isang taong halos kasing lakas niya upang sanayin. Sa madaling salita, napakalakas ng House Pitts. Oo, pero sa nakikita natin ngayon, business relationship lang sila ni House Turner. Hindi pa gagamitin ng Turner ang House Pitts para maghayganti sa atin. Sabi ni Uncle Fredo. Tama, ano ang lakas ng mga practitioner na House Pitts na ipinadala sa Turners? Tanong ni Terence. Ang isa ay isang Mystic Late Phase Peak, ang isa ay isang Mystic Early Phase, pareho ang mga physical practitioner. Sabi ni Uncle Fredo. Ang Early Phase 1 ay maayos, ngunit ang Late Phase Peak 1. Ito ay medyo mahirap. Pinagdikit ni Terence ang kanyang mga kilay. Isa na siyang Mystic Mid-Phase Spiritual Practitioner ngayon, at may kumpiyansa siya pagdating sa pakikitungo sa Mystic Mid-Phase Peak Physical Practitioner, ngunit pagdating sa Mystic Late Phase Peak, hindi na sigurado si Terence. Maliban na lang kung ginamit niya ulit ang Energy Bomb Tactic. Gayunpaman, iyon ay isang kakayahang sumisira sa sarili, at dapat lamang itong gamitin sa mga pinakakatakot-takot na emerhensya. Masyadong marami ang mga after effects. Tama. Kung maibabalik ko lang ang lakas ko sa abot ng aking makakaya. Bumantong hininga si Uncle Fredo, pakiramdam na walang magawa, kung makakalusot ako sa Mystic ngayon, kahit na ito ay maagang yugto makakatulong ako, at sa aming pinagsama-samang lakas ay makakayanan pa rin namin ang Mystic Late Phase Peak. Ngunit ngayon, kahit isang hakbang na lang ang layo ko sa Mystic, medyo malaking hakbang pa rin ito. Hindi napigilan ni Terence ang tumango sa mga salita. Totoo yun, maaaring makalaban niya ang isang tao sa mas malakas na antas ng lakas, ngunit hindi kaya ni Uncle Fredo. Marami siyang card na wala si Uncle Fredo. Kung maaari lang niyang hayaan si Uncle Fredo na gamitin ang Jade Space. Ngunit hindi ito kasing simple ng tila. Ang enerhiya ay sadyang naiiba sa ano pa mang bagay, at kahit na minsan ay hiniling ni Terence na maaari na lang niyang aibote ito, hindi ito praktikal. Okay lang may mga countermeasure na maaaring gawin. Hindi sigurado si Terence, ngunit gusto niyang magkaroon ng kumpiyansa si Uncle Fredo. Pagtutuunan ko ng pansin ang mga galaw nila. Hanggat hindi sila pumupunta sa atin, hahayaan natin sila, sabi ni Uncle Fredo. Sa totoo lang, ang Turners ay talagang naghahanap ng gulo, sila ay naglalaway para sa kayamanan ni House Charlton. Nagplano silang maghintay hanggang dumating ang mga tauhan ng House Pitts para ipaghiganti si Uncle Carlos at i-trace ito pabalik sa House Charlton, ngunit ngayon ay parang wala nang pakialam si House Pitts kung namatay si Uncle Carlos o hindi.
Sean, Shelton, o ang dalawang master na sumunod sa kanila wala man lang gustong bumisita sa kanya. Kaya, kahit na gustong maghiganti nina Jimmy at Benny, hindi sila nang ahas na gumawa ng sarili nilang agenda maliban kung sinabi ng House Pitts. Nilinaw ni Sean ang mga master na ito ay tutulong lamang kapag may problema, at hindi sila ang mga mandirigma ni House Turner. Hindi lang nila pwedeng utusan silang hampasin si House Charlton. Kuya, baka pwede nating pag-usapan sina Master Pitts at Pybro, papuntahin sila sa pamilayan Charlton at kunin ang kanilang kayamanan. Lihim na sinabi ni Jimmy kay Benny pagkatapos ayusin ang Pies-in. Hindi ang mga masters na House Pitts na ipinadala ay iba sa Uncle Carlos. Malinaw na sinabi ni Great Master Pitts dapat lang silang tumulong kapag may problema si House Turner. Hindi natin sila basta-basta maaaring utusan na gumawa ng mga bagay-bagay, sabi ni Benny. Ngunit, ang pagkuha ng pera mula sa pamilayan Charlton ay negosyo din para sa House Pitts kung tutuusin, ang ating mga kita ay napupunta sa kanila. Sabi ni Jimmy. Totoo yan, pero hindi pa kami close nitong dalawang pie. Maliban na lang kung alam namin ang init ng ulo at personalidad nila na, kahit sa puntong iyon, kailangan pa rin muna naming makipag-close sa kanila. Mas magiging madali pagkatapos ng lahat ng iyon, sabi ni Benny, wala na tayong dapat ipag-alala tungkol sa pondo ang mga gustong makipagsosyo sa atin ang magbibigay ng pera. Tama ka kapag naging close tayo magiging madali na ba? Tumango si Jimmy, matalino ka naman, kuya. Iyon ang unang pagkakataong umalis si Galton sa kanyang bahay. Sa tren, naalala niya ang sinabi ni Uncle Linford na sinasabi sa kanya na isipin ang sarili niyang negosyo at huwag makisali sa mga estranghero. Mayroong ilang mga manluloko na nakatingin kay Galton at nag-iisip na dayin siya, ngunit ang makitang walang pakialam ang lalaki sa anumang bagay ay sumuko sila. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng tao ang pinakamahirap na target para sa kanila. Ang lalaki ay hindi nagsasalita at hindi natutulog, walang mga bukas. Kaya naman, walang problema si Galton dahil ligtas siyang nakarating sa Starfield. Si Akira ay medyo nababagabag sa mga araw na ito, napakagulo na isip niya na ang hakbang laban sa mga magnanakaw na pinamumunuan ng mga pulis ay matatapos sa loob ng ilang araw, ngunit ito ay kalahating buwan na at walang mga palatandaan ng pag-abot ng conclusion. 11:09 Ngunit, hanggat ang operasyon ay nasa lugar pa rin, hindi magagawa ni Akira na magnakaw ng kahit ano para sa kita. Bagamat nakakuha siya ng kaunting pera kanina, hindi ito sapat para sa napakalaking orphan. Ang mga presyo ngayon ay matarik, at sa napakaraming bibig upang pakainin, ang pera na mayroon sila ay hindi sapat. Masakit makitang nauubos ang pondo ng orphanage, ngunit wala siyang magagawa. Ang misyon na nakapost sa Thieves' Door website ay hindi pa tinatanggap, at kahit na gusto ni Akira na makakuha ng mabilis na pera, walang anumang mga ruta. Napabuntong hininga na lamang siya sa kanyang kama. Akira, bakit ang haba ng mukha? Nakahanda na ang pagkain sa kusina, bakit hindi ka kumakain? Hinihintay ka na ng mga bata. Naglakad ang pinuno ng ampunan sa kanyang silid. Headmaster, hindi ako nagugutom, kumain muna kayo, umiling si Akira. Pahigpit ng pahigpit ang mga araw sa ampunan dahil wala na siyang kita para suportahan ang mga ito. Bumababa na rin ang kalidad ng pagkain, sa bawat pagkain ay puro patatas at gulay. Ang halaga ay mas maliit din. Ang huling ilang libo ng mga pondo ay ginamit upang makakuha ng mas murang patatas at puting kinsey pati na rin noodles. Lahat ng ito ay mas madaling itabi, at makakakuha ka ng mas magandang presyo kung binili mo ang mga ito sa maraming dami. Sila rin ay lahat ng natirang pagkain noong nakaraang tagsibol, at ang mga nagtitinda ay malawakang nagbebenta ng mga pananim dahil malapit na ang mga bago. Ang mga gulay ay mura, ngunit ang pansit ay hindi. Sinubukan pa nga ni Akira na kumain ng mga gulay at walang carbs, pero siya ngayon ay ayaw lang talaga niya ng gulay ngayon. Maaring hindi kumain ng buo, makakatipid ito ng pera. Akira, tingnan mo ang payat mo ngayon, syempre nagugutom ka. Ano ang gagawin ng mga bata kapag bumagsak ang katawan mo? Alam ng punong guro kung ano ang iniisip ni Akira, ngunit ganoon din siya. Ang noodles ay unti-unting nawawala, at kahit na siya ay nababagabag, hindi niya hinayaang magutom si Akira. Sige, kakain muna ako.
Tumango si Akira. Ngunit habang sila ay nasa ganitong sitwasyon, mas maraming gulo ang lumitaw kung tutuusin, ang problema ay hindi dumarating ng mag-isa. Walang pera ang orphanage, ngunit kailangan nila ito sa sandaling ito. Ilang sandali matapos kumain, isang bata ang isinugod sa ospital dahil sa appendicitis habang naglalaro. Dinala ni Akira si Kent sa ospital, ngunit nang makarating dito ay napagtanto niya na wala silang pera. Naubos na nila ang lahat ng pera sa ligtas na pondo ng orphanage, at wala man lang siyang hawak na pera. Ang mga ospital ngayon ay hindi mga kawang-gawa, kailangan nila ng pera para sa mga operasyon, alam na alam niya ito. Sa kabutihang palad, may kakilala si Akira sa ospital na ito, tulad ng nurse na si Wang Sis, ngunit hindi magiging libre ang operasyon dahil lang sa kakilala niya ang mga tao dito. Ang pinakamaraming magagawa niya ay hilingin kay Nurse Wang na sabihin sa doktor na gawin muna ang operasyon habang sinusubukan niyang kumuha ng pera para ibalik ito. Kahit na iyon lang ang magagawa, nagpapasalamat siya. Nakahinga siya ng maluwag nang itulak ang bata sa operation room. Tumingin siya sa nurse, maraming salamat, Nurse Wang. Wala lang pero dapat mong subukang kunin ang pera sa lalong madaling panahon kung tutuusin, kung ang pinuno ng ospital ay maghahanap ng taong masisisi, hindi ko ito kakayanin. Sabi ni Nurse Wang. Alam ko, Nurse Wang, nakalimutan ko lang ang pera sa aking pagmamadali, kukunin ko ito ngayon. Hindi sinabi ni Akira ang kanyang sitwasyon, busy na rin ang nurse at ayaw na niyang madagdagan pa ang gulo sa kanyang plato. Isa lang naman siyang nurse, tapos hindi naman kalakihan ang sahod niya, hindi siya pwedeng humingi ng pera sa kanya. Sige, aalis muna ako pagkatapos may gagawin pa ako lang ang nurse na naka-duty ngayon, hindi masyadong nag-isip si Nurse Wang, alam niya ang tungkol sa trabaho niya, kaya hindi niya akalain na magkukulang ng pera si Akira. Okay, see you then. Tumango si Akira. Napabuntong hininga na lamang siya pagkaalis ng nurse. Bumaling siya kay Kent, manatili ka rito, kukuha ako ng pera sa orphanage. Akira sis, you don't have to lie to me. Actually, alam ko naman na wala ng pera, diba? Sabi ni Kent pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Kent, alam mo na. Bahagyang tumango si Turner hindi nakatanggi. Siya ang panganay sa mga bata, at mas mature na siya, ramdam niya na may mali. Oo. May magagawa ba ako? Matapang na itinaas ni Kent ang kanyang ulo. Sa puso niya, lagi niyang hinahangaan si Akira pero alam niyang hindi siya bagay para dito. Siya ang diyosa ng lahat ng mga bata sa orphanage mula pa noong sila ay maliit, at alam niya na ito ay isang imposibleng panaginip. Gusto lang niyang ibahagi ang ilan sa mga pasanin ni Akira. Ayos lang, manatili ka rito at mag-ingat, kukuha ako ng pera, umiling si Akira. Si Kent ay palaging bata sa kanyang paningin. Tumango siya, medyo nadismaya. Gaya ng inaasahan, parang bata pa rin ang trato sa kanya ni Akira. Sige, maghihintay ako dito, ligtas ka, Akira sis. Tumango siya. Mabilis na tumakbo palabas ng ospital si Akira, at nawala ng pag-asa habang nakatingin sa mga pulis na nagpapatrol. Parang imposibleng magnakaw ng kahit anong wallet. Sa totoo lang, hindi niya kailangang pumunta sa mga lansangan para magnakaw ng wallet, may magandang lugar sa likuran niya, ang ospital, na puno ng mga taong may maraming pera. Si Akira, gayunpaman, ay hindi isang masamang tao, nasa kanya ang kanyang mga code of honor, at ayaw niyang nakawin ang pera sa ospital. Ang pera doon ay para sa pagpapagamot ng kanilang mga mahal sa buhay. Ano ang gagawin nila kung ito ay nawala? Kailangan nila ito para mailigtas ang kanilang mga mahal sa buhay. At kaya, umalis siya ng ospital nang walang pag-aalinlangan, tumingin sa paligid sa mga lansangan. Dahan-dahan, narating niya ang istasyon ng tren kung saan maraming tao. Ito ang dating paraiso niya, dahil maraming mga maniniil na naglalakad dito, binubuli ang mga nagtitinda at nanloloko ng mga turista. Maraming target dito. Ang pagnanakaw ng kanilang pera ay walang pasanin sa kanyang konsensya. Ang perang kinita nila ay hindi malinis, kaya hindi niya inisip ang pagnanakaw. Ngunit ngayon, lahat ng mga taong iyon ay wala na. Sa dinami-dami ng pulis dito, wala sa mga masasamang tao na nakasanayan niya. Ang mga bagay na ginagawa nila ay labag sa batas, kung tutuusin syempre magtatago sila. 11:10. Pagtingin sa mga turistang dumadaan, pati na rin sa mga pulis sa kalye.
Medyo masakit ang ulo ni Akira. Kailangan niya ang perang ito para sa mga medikal na bayarin, hindi niya maaaring hayaang sisihin si Nurse Wang. Tumingin siya sa mga turistang dumadaan, at sinubukan niyang maghanap ng target. Ang mga pulis dito ay walang masyadong lalaki, at nagkaroon siya ng pagkakataon. Maya-maya pa, may nakita siyang isang lalaki na papalabas ng istasyon ng tren. Matangkad siyang binata, yung tipong lumakad palabas ng malalaking bundok, nakasuot talaga ng luma at masungit na damit, singlet na asul at itim na shorts. Siya ay nasa kanayunan tulad ng nakuha mo at ang mga taong ito ay ang uri na pumasok sa lungsod sa unang pagkakataon, hindi nakarana sa mga setting ng lipunan. Mas madaling target sila. Naisip ni Akira na magnakaw ng pera sa mga mayayamang amo, ngunit mas maingat ang mga ito, at, sa isang lugar na tulad nito, madali niyang maakit ang atensyon ng pulis. Kinailangan niyang puntiryahin ang madaling mukhang taga-bukid na ito. Ngunit hindi siya kailanman nagnakaw mula sa isang mabuting tao, kaya habang ang lalaking ito ay madaling target, hindi ito sumunod sa kanyang mga code. Sumunod siya sa likuran niya, nag-aalangan hindi niya alam kung dapat ba siyang kumilos. Ano man ang mangyari, kailangan niyang kunin ang pera ngayon sapat na ang naging problema niya kay Nurse Wang, at kung hindi siya magbabayad, sisisihin ng ospital ang nurse hindi niya gusto iyon. Pero ang pag-move on sa binatang ito ay talagang nasaktan siya. Mukha siyang tapat na lalaki, isang mabait na lalaki napaka-guilty na bagay para sa kanya ang paggawa nito. Ngunit gayunpaman, nang hindi namamalayan, matagal nang sinusundan ni Akira ang lalaki, nag-aalangan pa rin. Bakit mo ako sinusundan? Hindi pa nakakagalaw si Akira, pero nalilito ang binata para tingnan siya. Si Galton ay medyo nababagabag ano ang ginagawa ng magandang babaeng ito, na sumusunod sa kanya. Napagtanto niya sa simula pa lang ng simulang bumubuntot ito sa kanya, ngunit dahil magandang babae ito, ipinagpalagay niya na hindi ito masamang tao. Inisip niya lang na pare-pareho lang ang lakad ng tao. Ngunit sinadya niyang ibahin ang direksyon, na pagtantong sumusunod pa rin ang dalaga. Si Galton ay medyo prangka, ngunit siya ay isang taong lumaki kasama ni Terence, hindi siya normal na tao. Sa kagubatan, maraming mga hayop na mahusay na itago ang kanilang presensya, lahat ay nabigong itago ang kanilang mga sarili mula sa mga pandaman ni Galton, lalo pa ang isang Akira. Paglingon ni Galton sa likod ay nagulat si Akira. Hindi niya akalain na malalaman ng lalaki na nakabuntot siya sa kanya, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. She was already feeling guilty enough na. Wala lang. Wala lang. Kumunot ang noo ni Galton, medyo kumikinang ang mga mata, "Girlie, may kailangan ka ba? Kung gagawin mo, sabihin mo lang, huwag kang magdidili na parang babae." Paft, halos matawa si Akira sa mga sinabi babae siya sa first play, diba? Anong tinatawa-tawa mo? Basta anong negosyo mo sa akin? Hindi alam ni Galton kung bakit tumatawa ang kakaibang babaeng ito. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Akira na ang taong ito ay isang mabait na tao. Nagbago ang isip niya, hindi na siya magnanakaw sa kanya. Sinusundan kita. Para hilingin sa iyo na pahiram ako ng pera. Binawi ni Akira ang kanyang ngiti at nagseryoso ang mukha. Sigurado si Akira na mabait na lalaki ang lalaking ito, at hindi na niya kayang magnakaw pa. Oo, gusto niyang hiramin ang pera at ibabalik niya ito. Pahiram ng pera. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Galton. May isang bata sa bahay ko na nagkaroon ng appendictis, wala kaming pera para sa operasyon, kaya gusto kong humiram ng ilan bilang isang emergency. Hindi nagsinungaling si Akira. Appendictis. Surgery. Malaking bagay iyon. Sabi ni Galton parang hindi nagsisinungaling ang mukha ng dalaga. Magkano ang kailangan mong hiramin? Paano? Magkano ang mayroon ka? Hindi akalain ni Akira na hihiram talaga siya ng pera, nagulat siya. Mabait na tao si Galton, at habang binabalaan siya ni Old Linford na maraming scammer sa labas, naramdaman ni Galton na hindi isa ang babaeng nasa harapan niya. Nagsalita siya ng may katapatan, kaya malamang na totoo ito. Gusto niya talagang tumulong. Sa West Star Village, ang pagpapahiram ng pera sa isa't isa sa oras ng emerhensya ay isang napaka-normal na bagay na dapat gawin. Lagi siyang nagpapahiram ng pera sa mga taga-nayon, kaya ganoon din ang pakikitungo niya kay Akira.
Mayroon akong 1,900. Bumili si Galten ng tinapay sa tren, hindi siya gumastos ng malaki. Sapat na iyon. Sabi ni Akira matapos itong kalkulahin. Ito ay dapat sapat para sa operasyon. Hindi na nagsalita pa si Galten, naglabas siya ng isang pakete at ibinigay kay Akira. Eto, bilangin mo. Hindi na kailangang bilangin. Salamat, ibabalik ko ito sa lalong madaling panahon. Masayang sabi ni Akira habang tinatanggap ang pakete, winawagayway ang kanyang kamay, aalis na ako. Oo, magmadali. Buhay ang nakataya. Tumanggaw si Galten. Nang makitang nawala ang figure ni Akira, biglang naalala ni Galten ang isang mahalagang bagay. Nasa package na iyon ang address ni Boss Terence, na may sulat na sinulat ni Lolo Linford. Ha! Maghintay ka. Nagsimulang magpanik si Galten, ito lang ang paraan para mahanap niya si Boss Terence, saan pa siya pupunta kung wala ang address. Ngunit matagal nang wala si Akira. Sinampal ni Galten ang kanyang ulo at naupo sa isang mahabang bangko, pakiramdam na walang magawa. Nawalan siya ng kontak kay Terence, kaya umupo na lang siya dito at hintayang ibalik ni Akira ang pera at address sa kanya. Maaaring magnanakaw si Akira, ngunit alam niyang ibabalik ang kabaitan ng may pasasalamat. Alam niyang mabuting tao si Galten, kaya't sisiguraduhin niyang ibabalik ang perang ito sa lalong madaling panahon. Ngunit, nang makarating siya sa ospital ay napagtanto niya na hindi man lang siya humingi ng kontak, hindi niya alam ang pangalan nito. Paano niya isasauli ang pera noon? Hindi siya ang tipong sisira ng pangako, at lubos na nagtiwala sa kanya ang lalaki, talagang hindi niya kayang ipagkanulo ang kabaitang iyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.